Hello. Hello. Yon, purihin po ang Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Tayo po ba ay nakatulog ng maayos? Amen. Meron po bang mga hindi naligo dito? Malamig po ang panahon. Maganda po ang panahon po natin. Medyo maulan, malamig. Siguro naman po ang lahat ay naligo. Amen po ba? Lahat po ba ay napagtagumpayan ang lamig ng tubig? No? So purihin po ang Panginoon dahil muli ay dinako po tayo ng Panginoon dito sa kanyang templo, no, para po magpuri, magpasalamat sa kabutihan niya sa ating buhay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ayaan niyo po na bago ako manalangin, mga kapatid, ayaan niyo pong unahin ko muna ang salita po ng Panginoon ngayong umaga pong ito. Kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po ako sa aklat ng awit, no? Psalm chapter 63 verse 1 to 11. Kung kayo po ay may mga Biblia, ibukas niyo po ang inyong pong mga Biblia at inyo po akong sabayan. At bilang paggalang po sa salita ng Panginoon ay basahin po natin to ng may kagalakan sa ating mga puso. Sabi po dito, Psalm chapter 63 verse 1 to 11, sabi po, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2, Hayaan mong sa santuaryo Ikaw aking pagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Verse 6, Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay, magdamag, na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya't sa iyong pagkupkop ligaya kong awitan ka. Verse 8, Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Verse 9, Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga'y masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang kasama ng mga tapat magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatapakan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Kung titingnan po natin, napakaganda po ng binasa po natin ito. Dahil ito po ay katha ni David. Awit po ni David na kung saan mula po sa kanyang puso. No, dahil naranasan niya po ang kabutihan ng Panginoon, ang pag-iingat ng Panginoon, ang faithfulness ng Panginoon. Ito po yung naging laman. No, ito yung naging nag-uumapaw sa kanyang puso. And I believe lahat po dito tayo ay naranasan po ang kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Na sa buong sandali ng ating buhay, bawat oras na dumadaan, bawat panahon na dumadaan sa buhay po natin ay naranasan po natin ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po kung naranasan po natin, nawa maging laman din po ng puso po natin. Higit po yung verse 4. Sabi po dun sa verse 4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Kaya mga kapatid, hanggat pa may pagkakataon pa, hanggat may hininga pa po tayo, hayaan po natin na itong buhay po natin ay ialay po natin sa Panginoon. Amen po ba? Na hanggat nabubuhay pa, hanggat may lakas pa po tayo, hanggat may mga boses pa po tayo, ay tayo po ay mag-alay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Ama naming banal, dakila sa lahat.
Salamat po sa umagang ito na muli ay kami inyo pong ginising at binigyan ng kagalakan sa aming puso, binigyan ng desire sa aming puso, ng willingness sa aming puso, ng kaligayahan sa aming puso na pumarito po sa inyo pong bahay-sambahan, O Lord. Tulad po ng sinulat ni David na ito, Lord, na dahil naranasan niya ang kabutihan mo, O Lord, ang katapatan mo, ang walang ibang lumabas sa kanyang bibig na papuri at pagsamba. At hanggat may buhay siya, magpupuri siya. And Lord, lahat po kami nandito ngayon, ay ganun din po ang dahilan namin. Dahil sa patuloy po namin na nararanasan ng kabutihan mo, ay patuloy kaming aawit, magpupuri, magpapasalamat sa kabutihan at katapatan niyo po sa aming buhay. Hindi lang po dahil sa pagiging tapat mo, O Lord, dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat lamang na tumanggap ng papuri at pagsamba. Kaya Ama, sa sandali pong ito, sa oras po na ito na kami ay nandito sa inyo pong santuaryo, hayaan niyo po, O Lord, na ang puso po namin ay umawit at magpuri at magpasalamat ng may kagalakan, O Lord. Masumpungan niyo po ang puso po namin, O Lord, ng sumasamba sa katotohanan at sa Espiritu. Makita mo, masumpungan mo kami, O Lord, na ang puso namin ay mayroong kagalakan sa oras po na ito. Salamat, Ama, dahil kung babalikan po namin, sasariwain po namin kung paano ka kumilos sa aming buhay. So, sa isang linggo lamang po na nagdaang ito, kung babalikan at sasariwain po namin, O Lord, yun po yung baon namin, O Lord, kung bakit po kami nandito sa oras po na ito. Yung kabutihan mo, yung katapatan mo, yung provision mo, yung mga pagpapala mo, O Lord. Yung mga pag-iingat niyo po sa amin, O Lord. Baon-baon po namin yun. Yun po yung fuel po namin, O Lord. Para umawit ng papuri at pagsamba at pasasalamat po. Hindi lang yun, Lord. Alam po namin na, alam nyo rin po na may mga dalahin kami. May mga kabigatan rin kami sa buhay. Pero Lord, salamat dahil hindi po hadlang yung mga bagay po na yun para hindi kami pumarito. Dahil alam po namin na kailangan naming dalhin po yun, O Lord. At ialay din namin bilang papuri at pagsamba. Na nagpapakita po yun, O Lord, na kami ay nagtitiwala at mananahan lamang po sa inyo pong biyaya. Kaya sa oras po na ito, Ama, wala po kaming ibang hiling kundi magkaroon ng banal at makabuluhang inkwentro. Dalangin ko po, Ama, na mangusap ka sa buhay ng bawat isa na nandito. Katagpuin niyo po sila. In your special way, O Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa na nandito. Dahil alam ko po na mas higit na ikaw po ang nakakaalam ng kanilang kalalagayan. Ano yung mga bagay na pinagdadaanan po nila. Maybe yung iba po sa amin aawit ng may pasasalamat. Yung iba po sa amin still aawit kahit may mga bagay na pinagdadaanan. Kaya po sa mga awitin at pagsamba po namin mamaya, O Lord, ay katagpuin niyo po kami. Maranasan po namin ang inyong pong banal na presensya. Ama, ito pong gawain po namin to. Bagamat ito po ay beneficial din po sa amin. Kami rin po ang makikinabang. Pero hayaan niyo po na itong araw po na ito ay ialay po namin ito bilang papuri at pagsamba. Ama, ang lahat po ng ito ay binabalik po namin na may papuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, purihin po ang Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga boses at ating mga kamay upang papurihan po ang ating Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Naniniwala po ba ang lahat na every day is a blessing? Every gising is a blessing, di ba? So, wala tayong ibang dapat ibigay kay Lord kundi ang taos-pusong pasasalamat sa Kanya dahil sa mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kahit may mga problema na-experience natin sa buhay, kung tayo'y
tunay na naniniwala at faithful kay Lord, naniniwala tayo na ang problema ay isa din blessing para lalo tayo maging matatag at lalo tayong kumapit sa Kanya. Kaya ihanda po natin ang ating mga boses, ang ating puso't isipan para sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalaga. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibigay sa akin. Sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin kung katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako'y may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sungkatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Jesus, sa pag-ibig mo, walang iba na mahal sa akin kung katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isipin natin na di po ba ang awit ay isang paraan ng pagdadasal natin sa ating Panginoon. Kaya ibigay po natin ang ating puso't isipan kay Lord lamang.
mo, Panginoon. Dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag.
habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan mo'y aking pupurihin. Magila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Ako'y man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay na'y naroon. Kaluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Lord, muli, maraming salamat po sa kadakilaan na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Marami po kayong sacrifices na ibinigay para sa amin na alam po ng bawat isa sa amin na hindi po kami karapat-dapat na patawarin nyo, Panginoon, na magbigay kayo ng sacrifices para sa amin. Pero still, Panginoon, dahil po sa tunay nyo pong pag-ibig, Lord, sa unconditional love na inyo pong binibigay niyo po sa bawat anak niyo, Panginoon, ay na-save niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, wala hanggang pasasalamat po, Panginoon. Dalangin din po namin na kayo po ang maghari sa aming puso't isipan, Panginoon, maging sa loob at labas po na aming mga tahanan, Panginoon. Manahan po kayo, Panginoon. Ipahintulot niyo po, Lord, na lahat po ng aming gagawin ay naiyon sa kalooban, Panginoon, sampu na aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Wala hanggang pasasalamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Good morning po sa bawat isa. Morning. So medyo maulan ngayon, ano? Masarap matulog. Pero wala mo nang matutulog habang nakikinig tayo ng ating topic for today. So ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagtawag kay Jemuel. Ay, Samuel pala. Hindi pala Jemuel, no? Samuel. So ito po ang pag-aaralan natin ay kung paano nagsalita ang Panginoon sa batang kay Samuel. So bago po tayo magsimula ay manalangin muna po tayo. No? Ama naming mapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyong banal na presensya. Nang may pagpapakumbaba at pasasalamat. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay magkakasama upang mag-aral ng iyong banal na salita. Panginoon, amin pong kinikilala na kung wala ka, wala kaming tunay na karunungan. Kaya sa oras na ito, pinili namin ang iyong Santong Espiritu at siyang gumabay sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin namin na ako po bilang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong salita ay bigyan mo po ng karunungan, lakas at kapangyarihan mula at galing lamang sa iyo. Nawa hindi sariling kaisipan ko ang marinig, kundi ang tinig mo na nagsasalita sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong lingkod. Panginoon, alisin mo po ang anumang pagod, pag-alala o anumang bagay na maaaring makahadlang sa aming pakikinig. Tulungan mo kaming maging katulad ni Samuel na may pusong handang magsabi, magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, good morning. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung istorya ni Samuel. Sino po sa inyo ang nakakakilala kay Samuel? Kay Prophet Samuel or ang hukom na si Samuel. So ngayon po, gusto ko pong basahin sa inyo ang talata na tungkol sa pagtawag kay Samuel. Sa 1 Samuel chapter 3, verse 3 to 10, ganito ang sinasabi. Basahin po natin. Ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay at si Samuel ay natutulog sa templo ng Panginoon na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. Na tinawag ng Panginoon si Samuel at siya'y sumagot, narito ako. At tumakbo siya kay Eli at nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi sa kanya ni Eli, hindi kita tinatawag, humiga kang muli, at siya yumaon at humiga. Verse 6, at muling tinawag ng Panginoon si Samuel. At si Samuel bumangon at naparoon ulit kay Eli. At nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At kanyang sinabi ulit ni Eli, hindi kita tinatawag, anak, humiga kang muli. Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon, ni hindi pa nahayag sa kanya ang salita ng Panginoon. At muling tinawag ng Panginoon si Samuel at ng ikatlong ulit. At siya'y bumangon at naparoon ulit kay Eli. At nagsabi, narito ako sapagkat tinawag mo ako. At nagpakilala ni Eli na ang Panginoon. At sinabi ni Eli na ang tumatawag sa kanya ay ang Panginoon. Ang tumatawag sa bata ay ang Panginoon. Kaya't sa verse 9, kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, humiga ka at mangyari. Kung tawagin ka ay iyong sabihin, magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Sa gayon, yumaon si Samuel at humiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag gaya ng ibang pagkakataon, Samuel, Samuel. Nang magkagayoy sumagot si Samuel, magsalita ka sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. So si Samuel po ay propeta ng Diyos. Ang kanyang pagtawag ay siya pa ay nung kanyang kabataan. So ngayon po dahil sa series break, ako na naman po ang yung makikita sa harapan. So gusto ko lang pong tanungin ng bawat isa sa ngayon. Mayroon pang pagkakataon sa buhay nyo na may tinig, no?
tinatawag kayo, yung pangalan ninyo. At sinasabi, no, for example, Samuel, no? Gusto ko sana sabihin Jimuel, no? Jimuel, no? Meron bang pagkakataon sa buhay natin na nakakarinig tayo ng tinig? O tinig ko lang ang naririnig? Kasi kung naalala ko lang, no? Kasi previously, kami nila Ate Aida, nila Ate Be, yung mga cuties, no? Lagi nagkikwentuhan ng mga nakakatakot na bagay, no? Bakit ba kasi nagkakataon na puro nakakatakot yung aming pinagkikwentuhan? Nagkataon lang, ano? So, naikwento ko sa kanila, minsan, kasi dito sa bahay na aming tinitirahan ngayon, napakalaki, no? Nabigay ni Ate Aida sa amin. No? Napakalaki niya talaga, no? So, minsan, bumababa ako dun sa ibaba, habang nandun sila Tess, sabi ko, tinatawag niyo ba ako? Kasi may narinig kasi akong boses, no? So, umakit ulit ako, no? Pangalawang beses, may tumawag ulit, sabi niya, parang Rodi, yung dinig ko, no? Bumababa ulit ako. Tinatawag niyo ba ako? Sabi na, hindi naman, ano? So, kasi actually, kadalasan, ang bahay na matagal na hindi natitirahan, may ibang tumitira, no? Napapansin niyo ba yun? So, sabi ko noon sa bahay namin, no? Sabi ko doon sa isang lugar, no? Sabi ko, pwede ka nang umalis kasi may bago na ang nakatira sa bahay na to. No? Ganun ang sinabi ko, no? So kayo ba, no, may ganito ba kayong karanasan na karaniwan tinatawag ang inyong pangalan? Nakakatakot, ano? Pero dito sa storya ni Samuel, talagang tinawag siya, no? Sabi, Samuel. Hindi nga niya alam na kung sino tumatawag sa kanya, no? Ilang beses siyang bumalik sa higaan ni Eli, no, yung priest that time sa tabernacle. At sabi hindi kita tinatawag, no? Bumalik ka ulit sa yung higaan. Pero nung ikatlong tawag na sa kanya, sabi ni Eli, ang Panginoon ang tumatawag sa iyo. So kadalasan kasi may mga boses tayong naririnig, no? Hindi natin alam kung ang Panginoon o multo. Nakakatakot naman talaga, no? Sa kalagitnaan ng iyong pagtulog, may magsasalita ng tatawagin ang iyong pangalan, no? So ganon siya, no? Ngunit dito sa kwento ni Samuel, ay ganon din ang nangyari. Ngunit may ibang kahulugan. So si Lord ang talagang tumawag sa kanya. Dito, makikilala natin si Samuel, no? Siya ang huling hukom. Kasi before, nung after nilang panahon nila Moises, no, nagkaroon ng mga judges. So mapapansin niyo sa inyong mga Bible, mayroon diyan judges or hukom. So dito si Eli na, si Samuel na ang bagong hukom, ang huling hukom. So kung hindi niyo nakikilala si Samuel din ang nagtalaga ng bagong hari, no? Ang bagong hari noon ay si Saul. Kasi gusto ng mga tao noon, gusto nilang may mag-lead na sa kanila. So sabi nga ni Samuel kay Lord, no? Kasi ang pakiramdam ni Samuel, ayaw nila kay Lord, si Lord ang mamuno sa kanila. Gusto nila, mayroon na silang hari. So si Samuel ang nagtalaga kay Saul noong mga panahon na yon. So si Samuel din ang tumawag kay David. So kung kilala niyo si David, siya ang kalaban ni Goliath, no? So siya rin ang nag-anoint kay David, no? So itong talatang binasa natin ay pinakakilalang kwento sa Biblia, no, sa banal na kasulatan. Ngunit bago pa dumating ang gabing iyon, marami nang ginawa ang Diyos sa buhay ni Samuel. So marami nang himala sa kanyang buhay, no? Actually, ang kwento ni Samuel ay nagsimula sa isang panalangin ng kanyang ina, si Hana. Si Hana noon ay baog. So kasi sa panahon ng mga Israelites, no, ng mga pag baog ka, parang second class citizen ka, no? So si Hana that time, nanalangin siya sa templo. At pinanalangin niya magkaroon siya ng anak, no? Si Samuel ay anak ni Hana at ni Elkanah sa Ramaytaim o Sopim, no? Iyon yung lugar nila. Si Hana noon ay baog at masigasig siyang nananalangin para sa isang anak sa tabernakulo ng Shilo. Nangako siyang iaalay niya ang kanyang anak, no? Pag siya ay nabuntis, iaalay niya ang kanyang anak sa Panginoon, no? So, nung nagkaroon siya ng anak, pinangalanan niya Samuel.
So, ang ibig sabihin ng Samuel ay dinidinig ng Diyos. Ayun po ang ibig sabihin ng pangalan na Samuel o hiningi sa Diyos. So, matapos lang siguro yung mga ilang pagpapalaki niya sa bata, siguro wala kasing sinabi sa Bible kung ilang taon na si Samuel nung dinala sa templo. That time, si Samuel around 10 years old to 13 years old. So, dinala siya sa templo. Sa Samuel. So, maglilingkod siya sa ilalim ng pangangasiwa ni Eli na saserdote upang tuparin ang kanyang panata. So, tandaan natin, kung walang Hana, wala ring Samuel. No? So, walang Samuel na maglilingkod sa templo. Kung hindi rin tinupad ni Hana ang pangako niya sa Panginoon na iaalay niya o ipapahiram niya ang kanyang anak sa templo, hindi rin lalaki si Samuel sa presensya ng Diyos. No? Minsan, may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa ating buhay ay bunga rin ng ating mga panalangin. So, mapapansin ninyo, ang ilan sa inyo dito ay bunga ng panalangin, kanya kayo narito. May mga nanalangin, kapatid, magulang, kaibigan, para kayo mapunta rito. No? Minsan, lolo't lola. No? So napapansin ko nga nung may pinakita sa video si Paul, no? Si Andre, na ang bata niya pa, no? Nung siya tumutugtog dito. So, merong mga gulang tayo, lolo't lola, kamag-anak, na nagdala sa kanila rito sa templo ng ating Panginoon. So, ang tanong, sino ba ang tumatawag sa atin? No? Ang Diyos ang tumatawag sa mga handang maglingkod. So kung matatandaan natin sa binasa natin kanina, ang sabi, at tinawag ng Panginoon si Samuel. So pansinin natin, no? Si Samuel ay nasa templo at natutulog. May tatlong mahalagang puntos dito, no, sa kanyang pagtulog. Ang oras ng tawag. Tawagan si Samuel habang siya ay nakahiga. Pinapakita rito na maaari magsalita ang Diyos, no? Sa anumang oras, kahit natutulog ka pa, kahit may ginagawa ka pa, o nagpapahinga, walang limitasyon ang oras ng Diyos. So, sa mga kabataan natin, sa mga cuties, nung kayo ba ay tinawag ng Diyos, kayo ba ay natutulog? O habang nagsasalita ang preacher, pastor, kayo ay natutulog, no? So, walang limitasyon, no? Kahit kayo natutulog, minsan sa dreams, no, sa mga panaginip natin, tinatawag tayo ng Panginoon. So walang oras, no, walang limitasyon, no. Lugar ng pagtawag. Noong that time, si Samuel ay nasa templo. Katulad ninyo, nasa loob kayo ng bahay-sambahan ng Panginoon. So bagamat madalas magsalita ang Diyos sa simbahan, so kasi may mga preacher tayo na nagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit dito sa templo, pwede nating marinig ang mga boses, no? Boses ng Diyos. May mga preacher na kaya kang encourage, no? Kaya kang dalhin sa paglilingkod, no? So ang tanong, pag nasa bahay ba kayo, hindi na kayo pwedeng tawagin ni Lord? Pwede rin, no? Kahit nasa trabaho kayo, nasa school, o kahit nasa alma, no? Ang mahalaga rito ay ang ating puso, no? Hindi ang lokasyon. Totoo yun, no? Kadalasan ang mga preacher natin, ang mga pastor natin, tinatawag yan galing sa youth camp. No, after si Pastor Charles, alam ko sa youth camp, no. Doon sila, no. Doon sila. So kasi ang puso nila that time ay open na maglingkod kay Lord, no, sa pagtawag, no. Wala sa lokasyon. Pwede namang minsan ka lang na-attend rito sa church, nakaramdam ka na gusto mo rin maglingkod sa Panginoon. No? Tinatawag ka ni Lord. Tingin nyo, kayo ba sa ngayon ay tinatawag ni Lord sa paglilingkod? No? Kasi napakalaki ng gawain natin. Sa totoo lang, gusto natin dumami ang simbahan ng Region 3A ng CBAP dito sa Bulacan. So, nangangailangan ng mga lingkod tulad ninyo na maghahayag ng salita ng Diyos. Malaki ang ubasan ng Panginoon. No? Kailangan lang niya ng mag-harvest. No? Kailangan tayo na mag-harvest. No? Si Samuel ay tinawag sa personal niyang pangalan. No? Sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ibig sabihin, ang mensahe ng Diyos ay personal.
ito ay tumutugon sa individual na pangangailangan ng bawat isa. Kilala ka niya sa inyong pangalan. Kilala ka ni Lord, no? Individual, personal. Pwede niya sabihin, Yani. Kilala ka tayo ni Lord, no? Kahit sino sa atin, kilala tayo ni Lord, personal. So, bakit ganun? Hindi agad natin nakikilala ang salita ng Diyos. Bakit nga ba, no? Kasi si Samuel sa chapter 3, verse 5 to 7, 3 beses pa siyang tumakbo kay Eli. No, akala niya kasi si Eli, no, na saserdote o priest that time, ang tumatawag sa kanya. Bakit hindi niya nakikilala ang tinig ng Panginoon? Kasi tayo minsan, may sa isipan natin may nagsasalita. Akala natin kung sino yun, May mga inner thoughts tayo, Hindi natin kilala, Pero si Samuel, talagang hindi niya pakilala ang Panginoon ng mga panahon na yon. Paulit-ulit ang mensahe. Ilang beses tinawag ng Diyos si Samuel. Ganon din tayo, Kapag hindi tayo nakikinig, paulit-ulit niya pa rin ipaparinig ang kanyang mensahe sa atin upang atin itong mapansin. Hindi sumusuko si Lord, So patuloy tayong tinatawag ni Lord. Pag hindi tayo nakikinig, Ilang beses na ba kayo tinatawag ni Lord na maglingkod sa kanyang ubasan, Ilang beses na ba kayong tinatawag ni Lord na mag-serve, Tulad sa church natin, Kailangan siguro natin ng mga manggagawa dito sa ating simbahan. Maaring may mga kabataan dito na tinatawag ni Lord, o may mga cuties, o may mga bata pa na tinatawag ni Lord. Paulit-ulit, ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Pero nung panahon na yon, si Samuel, hindi niya talaga kilala ang Panginoon. Sabi nga sa talata, sa verse 7, hindi pa nakikilala ni Samuel ang Panginoon. So bakit? Bakit kaya niya hindi pa nakikilala si Lord? Sa templo naman siya naglilingkod. Siguro dahil sa kanyang kabataan. Bata pa siya sa pananampalataya at wala pa siyang karanasan sa pagkilala sa tinig ng Panginoon. So ganun din tayo, Minsan, hindi natin nakikilala ang Panginoon kasi hindi pa tayo ganun ka-matured sa pananampalataya. Masyado pa tayong bata. Kadalasan sa atin, para pa tayong sanggol na gatas pa rin ang kinakain. Hindi pa tayo matured bilang Christian. So ano ang dapat gawin natin? Kailangan natin talaga ng mga gabay. Gabay. Pangangailangan ng gabay. Katulad ni Samuel, kailangan niya si Eli. Si Eli na bilang kanyang tulong upang makilala ang boses ng Diyos. Ganon din tayo. Kailangan natin ng gabay na spiritual, na mature na Kristiyano upang ma-discern at makilala ang kalooban ng Panginoon. Kadalasan, dito sa atin, may tinatawag tayong father in faith. So, yun ang mga pinupuntahan natin kapag tayo ay may mga concern regarding sa ating faith, Kayo ba may mga father in faith, Ang alam ko, dito si Pastor Tino, ang ating father in faith, Kung may mga question tayo, may mga problema na kailangan nating ihinga. Kadalasan sa ating mga father in faith, tayo lumalapit. Kasi may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang iba't ibang paraan upang kausapin tayo. Minsan, hindi agad natin naunawaan, hindi tayo aware o pamilyar sa kanyang pamamaraan. Minsan, ginagamit ni Lord ang isang pagsubok o hamon sa buhay. Sino ba rito yung tuwing may pagsubok, doon yung naririnig ang boses ng Panginoon? Kasi kadalasan, yung mga sinusubok, sila ang palapray, palahingi sa Panginoon, o hamon ng buhay. Kadalasan doon natin nalalaman na kinakausap tayo ng Panginoon sa isang pagsubok. Kailan pa?
sa pangangaral ng isang pastor o tagapagbahagi. Kadalasan tayo bilang tagapakinig, kinakausap tayo ni Lord habang binabahagi ng mga pastor o tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Doon tayo kinakausap ng Diyos. No? Maraming Christian, maraming pastor leaders, na-challenge sila. Na-challenge doon sa pananalita ng pastor. No? Kadalasan gano'n. Meron din naman sa isang payo mula sa isang kaibigan o kapamilya. Kadalasan sila ang nagiging paraan ng Panginoon upang kausapin ka. O kaya isang pangyayari o event na nag-iwan ng impresyon sa atin. Kung maalala ninyo si Saul, no? Si Paul. No? That time kasi, ang event para niya makilala si Panginoon, kasi persecutor siya. Lagi niya pinapersecute ang mga Kristiyano. No? That time. So minsan, habang nasa daan siya ng Damascus, kinausap siya ni Lord, no? Bakit mo pinapersecute ang aking mga alagad, ang aking mga anak, no? Kinausap siya. Doon niya na-encounter ng Panginoon. Ano ginawa sa kanya ni Lord? Binulag, no? Si Saul, that time, pangalan niya kasi Saul, ay binulag ng Panginoon. So doon niya, sa pangyayari o event na yon, doon niya nakilala o narinig ang tinig ng Panginoon. No? Hindi kadalasan nating nauunawaan ang tinig ng Diyos. Ngunit kapag lumalakad tayo kasama niya, may tamang gabay at mas nagiging malinaw ang kanyang patnubay. No? So kailangan lang natin na lumakad kasama ang Panginoong Hesus. Mahalaga talaga na may mga taong ginagamit ng Diyos sa ating paglago. Mahalaga talaga, no? Na may tao talaga na ginagamit ang Panginoon para sa ating paglago. So kayo, bilang Father in Faith, minsan kasi nagdala kayo ng kapatiran dito, no? Bilang Father in Faith, kayo ang ginagamit ni Lord para sa paglago ng inyong nadala sa simbahan. No? Tayo ay madalas ay may ginagamit talaga si Lord sa ating paglago. No? Sa Samuel chapter 3 verse 8 to 9, napansin ni Eli na ang Diyos ang tumatawag sa kanya. Kaya ano ginawa ni Eli that time? Tinuruan niya si Samuel kung paano dapat tumugon. Tinuruan niya si Samuel, no? Paano ka tutugon sa naririnig mong tawag, no? Kadalasan sa ating mga Kristiyano, may mga naririnig tayong tinig o nababasa. Kasi sa ngayon kasi, yung panahon ni Samuel, wala nang tinig ang Panginoon, no? Ang tagal ng silent ang Panginoon. Hindi na siya nakikipag-usap sa tao. Sa panahon natin, nakakarinig pa ba tayo ng tinig ng Panginoon? Kadalasan hindi. Wala nang audible voice. Wala nang tatawag sa iyo na, Pia, wala nang ganon, no? Wala nang ganon. Saan mo na makikita ang salita ng Diyos ngayon? Sa Bible na, no? Sa ating banal na kasulatan. Nandiyan na ang tinig ng ating Panginoon. Sa totoo lang, may mga tao talagang inilalagay ang Diyos sa ating buhay, no? Katulad kay Samuel, si Eli ang inilagay sa kanyang buhay, no? Sa atin naman, mayroong mga magulang, may magulang na inilalagay ang Diyos, no? Para makatulong natin sa ating paglago sa buhay Kristiyano. Meron din namang tinutulungan tayo ng mga manggagawa sa iglesia. No? So dito, sa church, kung sino rito yung magaling sa follow-up, no? O mahilig sa follow-up, no? Blessed kayo, no? Kasi ginagamit kayo ng Diyos, no? Kayo ang manggagawa ng iglesia na ginagamit ng Diyos, no? Para umalalay sa paglago ng ating mga kapatiran. Meron din tayong tinatawag na mga elders sa church, no? Ginagamit rin sila sa paglago. Mga guro ng Biblia, pastor. So, dito sa church natin, no, si Pastor Charles bilang lead pastor natin. Kung meron man kayong problema, no, pwedeng sa kapatiran, pwedeng sa mga pastor ninyo ihinga, no. Kasi nakakatulong sila, no. Bilang
bilang mga pastor, bilang mga elders, bilang mga matured sa pananampalataya, malaki ang may tutulong nila sa inyong paglago. Maaring hindi sila perpekto, no? Tulad namin. Actually, hindi tayo talaga lahat perpekto, no? Katulad ni Eli. Kasi si Eli that time, taga-bantay siya ng tabernakulo, no? Nandun yung Ark of the Covenant. Yung dalawang anak ni Eli ay wicked, no? Ang pagkaka-describe sa Bible. Wicked. Kasi actually kung masusundan niyo yung istorya ni Samuel, nandun yung sinasabi ni Lord sa kanya, di ba tinawag siya, Samuel, Samuel. Sabi niya, narito ako Panginoon, no? Nakikinig ang iyong lingkod. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon doon, ang prophecy na binigay sa kanya ni Lord ay tungkol kay Eli, no? Kung paano ibabaksak ang buong pamilya ni Eli. Pero kahit na ganun mahina si Eli, no, meron siyang kahinaan, maaari pa rin silang gamitin ng Panginoon. Tulad ng mga pastor, no, walang perpektong pastor, pero ginagamit pa rin sila ng Diyos upang gabayan tayo sa tamang landas. So, ano ang tamang pagtugon sa tawag ng Diyos? Nang tumawag muli ang Diyos, hindi tumakbo si Samuel kay Eli. No? Hindi na siya pumunta kay Eli. No? Hindi na siya pumunta. Diretso na siyang tumugon sa Panginoon. Ang sabi niya kay Lord, magsalita ka sapagkat ang inyong lingkod ay nakikinig. Napakagandang tugon. Napakagandang tugon. Ano? Tayo ba? Pag tinatawag tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, ganun ba yung sinasabi natin, no? Lord, magsalita ka sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Baka naman pagka tinawag tayo ni Lord, sasabihin natin sa Kanya, Lord, wag muna, may gagawin pa ako. Ganun ba tayo? Pag tinatawag tayo ni Lord, Lord, wag muna kasi hintayin mo munang maging handa ako. Kadalasan, hindi ka nagiging handa, no? Kung hindi ka mag-step in sa gawain ni Lord. Marami tayong sagot kay Lord pag tinatawag tayo. Marami tayong excuses, no? Pero ang sabi ni Samuel, napakasimple lamang. Ako ay nakikinig. Kayo ba ay nakikinig pa rin? Nakikinig pa ba kayo? So, sabi ni Samuel, no? Lord, ako ay nakikinig. Anong klaseng tugon yon? Yung ganong klase. Ito ay tugon ng pagpapakumbaba. Ano? Humility. Ang tugon ni Samuel na magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong alipin o ang iyong lingkod, ay nagpapakita ng pagpapakumbaba at handang pagsunod. Handa siyang sumunod sa kanyang sagot. Na. Dito, kinikilala ni Samuel ang Diyos bilang kanyang Panginoon at ang kanyang sarili bilang alipin na handang tuparin ang anumang utos ng Panginoon. Dapat tayong lumapit sa Diyos nang may ganitong saloobin. Proud ka ba? Masyado ka bang proud, no? Pag tinatawag ka ni Lord? Masyado tayong mga entitled, no? Hindi naman dapat gano'n, no? Dapat bilang lingkod ng Panginoon, tayo'y alipin niya, no? Tayo'y servant niya, no? Kailan meron tayong humility? Bilang konklusyon, no? Maiksi lang kasi ang ating sermon ngayon dahil sa maulan at inaantok na ang lahat. Baka inaantok na kayo. So, hiniklian ko ang message natin. Bilang konklusyon. Konklusyon na, ang malaking pagbabago sa buhay ni Samuel at ang maging isang kilalang propeta ay nagsimula lamang sa isang simpleng tugon. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Sana tayo, no, kapag tinawag tayo ni Lord, ng Panginoon, sa pamamagitan ng salita niya, no, pag nagbabasa ka ng Bible, may mga tao kasi na, ewan ko lang, ano, kung may gumagawa pa noon, no, kung everyday life nila, bago lumabas ng bahay, bubuksan yung Bible, no, kung saan tumapat yung pagbukas niya, yun daw ang mensahe sa kanya ni Lord. No? So, hindi dapat gano'n. No? So, ang pagbabasa ng Biblia ay sunod-sunod at pinag-aaralan. No? Huwag mong gagawin para siyang
Ano ba yun, yung hula, ano? Ginagamit mo siyang hula. Hindi dapat gano'n, no? Sana kapag tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya, sa Biblia, sa pangangaral ng mga pastor, ang maging tugon natin ay, narito ang iyong lingkod at ako ay nakikinig. Ganon din dapat tayo. Huwag nating hayaang mawala ang mensahe dahil sa takot o kawalan ng pansino. Maging handa tayong makinig sa Panginoon. Sumunod. Sumusunod ba tayo sa Panginoon? Mga kapatid, sa ating napag-aralan sa buhay ni Samuel, isang bagay ang malinaw. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagtawag sa iyo, sa atin. Hindi siya tumitigil, no? Kahit ilang beses kanyang tawagin, ano, sa iyong pangalan. Samuel, 4 times, no? Kasi 3rd time, sinabi na ni Eli sa kanya na ito ang iyong isagot, no? Sa panahon ni Samuel, tinawag siya ng Diyos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngayon, maaari nating marinig ang ating pangalan na tinatawag mula sa langit, no? Ngunit ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa ngayon. Hindi nga lang siya audible. Hindi nga lang siya, kasi baka matakot kayo, no? Pag nakarinig kayo ng tinawag kayo sa inyong pangalan, baka tumakbo kayo. No, hindi na audible si Lord ngayon dahil nakasulat na, meron tayong Bible, nakasulat na dyan ang salita ng Panginoon. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng Biblia. No? Doon ninyo na siya mahanap. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga pangangaral, mga pastor, evangelist, preacher, teachers. Maganda yung pinuntahan ng mga kababaihan kahapon. No? Lumalago tayo. No? Dahil nakikinig tayo, ano ba yung sabi doon? Faith cometh by hearing and hearing. Di ba? Pakikinig at pakikinig. Minsan nagsasalita siya sa pamamagitan ng pagsubok. No? Pwede nating, minsan kung kailan ka down, no? Kung kailan ka down na down, doon mo naririnig ang sinasabi sa iyo ni Lord. Minsan din naman ay sa pagpapalang ibinibigay sa atin. No? Mga blessings. No? Doon din natin minsan naririnig ang Panginoon. No? At kung minsan din naman may mga pintong isinasara upang ilayo tayo sa kapahamakan. Kadalasan, nagtatampo tayo kay Lord kasi kung sa trabaho hindi tayo natanggap. Kung sa pag-ibig nasawi tayo. O sa mga ibang bagay pa, no? Pero hindi natin alam na inilalayo lang tayo ni Lord sa kapahamakan. Alam ni Lord ang maganda para sa atin. Ngunit ang tanong, no, hindi kung nagsasalita pa ba ang Diyos? Nagsasalita pa ba si Lord? Ang tanong natin sa ngayon ay kung nakikinig pa ba tayo? Nakikinig pa ba tayo sa boses ng ating Panginoon? Marahil lang iba sa atin dito ay matagal nang kinakausap ni Lord. Alam natin na may dapat tayong ituwid sa ating buhay. Ngunit, pinagpapabukas pa natin. No? Pinagpapabukas pa natin ang ating pagsunod. Mga kapatid, tandaan natin, ang naaantalang pagsunod ay hindi rin ganap na pagsunod. Lagi natin tatandaan yun. No? Isipin natin si Samuel. Bata pa lamang siya. Ngunit ang makilala niya ang ating Diyos, hindi siya nakipagtalo, no? Hindi siya humingi ng paliwanag muna. Hindi niya sinabi na, Panginoon, bukas na lang, no? Ang sinabi niya, magsalita ka. Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Ganon din dapat ang ating attitude. Lord, magsalita ka sa aming buhay. Ang iyong lingkod ay nakikinig. Napakasimple lang ng kanyang tugon. Ngunit, binago nito ang buong direksyon ng kanyang buhay. Palagi nakikipag-usap ang Panginoon kay Samuel. Sa mga kabataan natin dito, huwag nating isipin na bata pa tayo kanya hindi tayo magagamit ni Lord. Si Samuel ay bata pa nang siya ay tawagin. Si David ay bata pa rin siya nung pahiran siya
ng oil para maging hari. Si Timoteo, no, ay bata pa rin ang maging manggagawa ng ebanghelyo. Hindi hadlang ang edad kapag ang puso ay handa ng sumunod. Sa mga matatanda naman, sa mga cuties, no, huwag nating isipin na huli na ang lahat. No? Habang may hininga, may pagkakataon tayong tumugon sa Panginoon, no? Upang maglingkod. Ang Diyos ay hindi tumitingin lamang sa ating edad. So kahit na tayo ay oldies na, no? Sabi nga nila, cuties sa youth, no? Parang gano'n yata, no? Hindi siya tumitingin sa edad. Tumitingin siya sa ating mga puso, no? So mga kapatid, maaring may isa tayong kasalanan na matagal na nating kinakalaban. No? Maari din naman may tungkulin na matagal na pinagkakatiwala sa inyo, ngunit patuloy ninyong tinatakbuhan. Ngayong araw, huwag nating hayaang lumipas ang pagkakataong ito na walang pagbabago. Huwag natin masyadong patigasin ang ating mga puso, no? Kapag naririnig natin ang kanyang tinig. Sapagkat ang sabi sa Hebrews 3:15, ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Huwag natin patigasin ang ating mga puso. Hindi natin alam kung kailan tayo muling bibigyan ng pagkakataong marinig ang mga ganitong paalala. May encouragement, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit ang alam natin ay nagsasalita ang Panginoon sa atin sa araw na ito. Kung may pinapagawa siya sa iyo, huwag mong pagpaliban. Kung may dapat kang iwanan kasalanan, iwanan na natin. Ha? Sumunod tayo sa Kanya. At kung may dapat tayo patawarin, patawarin mo na. Kung matagal ka nang tinatawag upang maglingkod, tumugod na tayo. Ano pa ba ang mga pinagagawa sa atin ni Lord, no? Ang huling habilin ni Lord Jesus sa atin bago siya umakyat sa langit. Magpunta rin tayo sa lahat ng bansa, magturo ng mga aral niya. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito ay tungkol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi dapat tayo ay laging nakaupo lamang dito. Ang role natin bilang Christian ay palaganap ang Ebanghelyo. Baka kasi pagdating sa ating mga trabaho, silent tayo, no? Silent Christian. No? Naway, kapag tinawag tayo ng Diyos, ang marinig niya ay hindi ang ating mga dahilan. Mga excuses, no? Kundi ang parehong sagot na nagmumula sa puso ng batang Samuel. Magsalita ka. Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. At naway ang sagot na ito ay hindi lamang lumabas sa ating mga labi, kundi makita rin sa ating pamumuhay araw-araw. Sandali po tayong pumikit at manalangin. Aming amang mapagmahal sa langit, maraming salamat po sa iyong banal na salita na napakinggan namin sa araw na ito. Salamat sapagkat muli mo kaming pinaalalahanan sa pamamagitan ng buhay ni Samuel na ikaw ang Diyos na patuloy na tumatawag sa iyong mga anak. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong narinig namin ang iyong tinig. Ngunit pinili naming huwag sumunod. Patawarin mo kami sa mga panahong may pinakinggan namin ang tinig ng mundo kaysa sa iyong salita. Bigyan mo po kami ng mga pusong mapagkumbaba, pusong masunurin, at pusong handang magsabi araw-araw, magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Dalangin namin sa bawat pamilya na narito na pagpalain mo. Pagpalain mo ang mga magulang, maging mabuting halimbawa sa pananampalataya. Gabayan mo rin ang mga kabataan upang piliin ka sa gitna ng maraming tukso. Palakasin mo ang mga nanghihina, aluin mo ang mga nagdadalamhati, at itaas mo ang mga pusong nabibigatan. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging
tagatupad nito. Naway ang aming natutunan ngayon ay makita sa aming mga salita, sa aming mga desisyon, at sa aming pamumuhay. Ingatan mo kami sa bawat araw at patuloy mo kaming akayin sa landas ng iyong katwiran. Ang lahat ng papuri, Lord, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming ibinabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Na ito ang aming dalangin. Amen. Salamat po. Sa Diyos ang papuri. Yun, praise God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ba ay napaalalahanan ng pagtawag po sa atin ng Panginoon? Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Rudy. Sa paalala po sa ating to. Napakaganda po ng istorya po ni Samuel. Kung nakinig po tayo, ilang beses pong tinawag si Samuel, mga kapatid? Ilan po? Tatlo po ba? Parang 4 po ata no? Diba? Ilang beses po? Sa pangalan po, 3. Pero yung pang-apat po ay doon na po na kita o na-recognize ni Samuel. Pero alam niyo po ba itong pagtawag po ng ating Panginoon kay Samuel is a confirmation of his calling at ng kanya pong paglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Kasi nung babalikan po natin, bata pa po si Samuel po dito. But they wonderfully serving the Lord. No? Talagang nasa sanctuary siya, naglilingkod sa Panginoon. Pero ito pong pagtawag kay Samuel na to is a confirmation ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Dahil kaya po hindi niya nare-recognize ang boses ng Panginoon kasi never niya naman pong narinig. Pero isa pang reason doon kung bakit hindi niya po ma-recognize ang boses ng Panginoon, despite na naglilingkod po siya sa sanktuaryo, ay hindi niya pa po binibigay yung kanyang puso sa Panginoon. So even po pala kahit tayo nasa loob ng simbahan, tayo po every Sunday ay nasa loob ng simbahan, pwedeng hindi po natin marinig ang tinig ng Panginoon kung hindi po natin binibigay ang puso po natin sa Kanya. So maganda po itong paalala mga kapatid, if you want, kung gusto po natin marinig ang tinig ng Panginoon. Siyempre po sa mamagitan ng Kanyang salita, dahil wala na pong audible voice ngayon, pero kailangan po nating isurrender ang buhay po natin sa Panginoon. Tulad ni Samuel. Kaya po ang panalangin po natin, tulad ng panalangin ni Pastor Rudy, panalangin ko rin po sa bawat isa, ay yung naging tugon po ni Samuel sa verse 10. That speak, Lord, your servant is listening. Nawa po, may sama po natin yan sa panalangin. Sa anumang araw, kung nakita po natin dito, walang panahon o oras na pinipili ang Panginoon. Basta we are willing to listen to His voice, ay mangungusap po ang Panginoon. Maganda pong maging habit po natin yan, na mangusap po ang Panginoon sa atin. So yun po, purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Rudy sa mabiyayang mensahe. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating gawain ay hayaan nyo po na tayo dumako sa pagkakaloob, sa call to giving. At kung kayo po ay may mga Biblia, makipagbukas po ako sa aklat ni Dr. Lucas, no? Sa chapter 16, verse 10 to 12. Hayaan nyo po na basahin ko po. Luke chapter 16, verse 10 to 12. Sabi po dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? And verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sinong magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Isama na po natin yung verse 13, walang aliping maaaring maglingkod sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran naman ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan.
So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita niya. Ang konteksto po nito mga kapatid ay ito po ay talinghaga ng tusong katiwala. Ibig sabihin, ito po ay a story patungkol po sa bad steward. So ibig sabihin, meron pong good steward, meron pong mabuting katiwala, at meron pong masamang katiwala. Pero dito po sa talatang binabasa po natin ay ito ay tungkol sa masamang katiwala. Na kung saan siya po ay pinagkatiwalaan ng kanyang amo sa bagay na iyon. Sabi po doon sa verse 1, nagsalita ulit si Jesus, ang kanyang alagad, may taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. So, ibig sabihin, ang parable po nito, ang talinghaga po ito, ay patungkol doon. Na merong isang katiwala na kung saan pinagkatiwalaan siya, pero nilulustay niya lamang po ito. Ibig sabihin niya, hindi niya pinapalago, hindi niya ini-invest para dumoble. Diba? Hindi niya iniingatan. Ang ginawa niya ay nilustay po ito. Mga kapatid, isang katotohanan po na dapat nating marinig, lahat po tayo dito ay isang katiwala. Lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ayan man po ay anumang aspeto man, yan po ay buhay ba natin, pera man yan, o mga bagay po yan, ayan po ay ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos. O bilang isang katiwala, kailangan po natin itong palaguin, kailangan itong pagyamanin, di ba? Kailangan natin itong mga bagay po na pinagkatiwala po sa atin. Kaya nga ang paalala po sa atin, kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit o malaking bagay, paano pa tayo pagkakatiwalaan? Kaya po, anuman po yung bagay na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, palaguin po natin yan. Kung yan man po ay nasa pinansyal, dahil pinagkatiwala po yan sa atin ng Panginoon, gamitin po natin at palaguin po natin. Pero para po maging good steward tayo, nandun po tayo na aangkla po tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya po sa sandali pong ito, kung yan po ay kayo po ay nakita nyo na kayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon sa maliit na bagay po na yan, handa po ba natin yang ibalik sa Panginoon ng pagpapakita na pinahalagahan natin itong mga bagay po na to? Tayo pong lahat ay tumayo at inyo pong itaas ang mga bagay po na yan. Ayan pong mga bagay po na yan ay isa po yan sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At sa oras na ito, God is looking to our heart na ito bang bagay na pinagkatiwala niya ay kaya pa rin nating ibigay. Nitong bagay na ipinagkatiwala niya ay talagang nare-recognize ba natin na sa Kanya to galing. Pinagkatiwala niya lang to upang palaguin natin. Ama naming banal, dalangin po namin sa oras po na ito. Ito pong mga bagay na ikaw po na hawak po namin ito. Salamat po sa paalala po sa amin na itong mga bagay po na to ay bagay lamang na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, dalangin po namin na itong ikapu po ito, bilang ipinagkatiwala niyo po sa amin, ay ibabalik po namin sa iyo. Nawa masumpungan niyo po yung bagay na ipinagkatiwala po ninyo, na pinahalagahan po namin, na ginamit po namin ng maayos, pinagyaman po namin ng maayos. At higit, Lord, makita niyo po ang mga puso namin, ang kalalagayan po namin ng mga puso po namin bilang ibabalik po namin ang bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Makita at masumpungan niyo po ang aming puso ng may kagalakan. At masumpungan niyo po yung puso namin na mayroong katapatan na ibabalik ang bagay na pinagkatiwala niyo po. At Lord, kung masumpungan niyo po kami na nagtatapat sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan niyo po kami sa malaking bagay. At bilang hiling panalangin namin, O Lord, bilang kami ay natagpuan niyo pong nagtatapat sa bagay na ipinagkatiwala niyo po,
Dalangin po namin na kami po ay inyo pong patuloy na pagpalain at patuloy na pagkatiwalaan sa maliit at malaking bagay po nito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, bigay po natin ang ating offering. Sige po, tayo po'y manatiling nakaupo para po sa ating announcement. Ang patuloy na announcement po natin, ang ating Sunday service ay every Sunday. Alam mo po, purihin po ang Panginoon dahil ano po tayo ngayon. So, talaga po ang Panginoon ay tumutugon sa panalangin. Ang panalangin po natin noong Thursday ay punuin po ng Panginoon. Bagamat may mga bakante po, pero ang panalangin po natin ay marami po ang dumalo, magpasalamat, magpuri. Di ba? Talagang tumutugon po ang Panginoon. Kasi mga kapatid, mahalaga po sa isang Kristiyano ang Sunday. No, kaya po i-block po natin yan. Yung Sunday po natin ay ibigay na po natin sa Panginoon. No? Sunday po natin ay i-alay na po natin ito sa Panginoon. Dahil ito po ay ang araw na kung saan tayo po'y nagkakatipon upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kaya muli, tayo po ay magkita-kita ulit sa darating po na linggo. First Sunday po at every first Sunday po ay ginagawa po natin ang Lord's Supper na kung saan dun po natin ay inaalala po natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No? Ang maganda po yan kasi yan po ang pinag-usapan sa Greenfields. No? Yan po ay isang tagubilin po sa atin ng Panginoon. Kung paano po natin siya aalalahanin, i-remember ang ating pong Panginoon. Kaya po, see you po ulit tayo sa darating na linggo. Pagsalusaluhan po natin at sabay-sabay po nating alalahanin, sariwain ang ginawa po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And meron din po tayong Kid Church every 9:30, pero nag-uumpisa po yan ng 10 a.m. So still, we are encouraging na kayo po ay may mga apo, may mga anak na qualified at pwede pa po sa Kid Church natin. I-encourage po. Malaki pong bagay po yan. Nakita niyo po kanina, si Samuel po ay merong hana. Diba? Mahalaga po na ang mga kids po natin ay meron pong gumagabay sa kanilang paglaki, especially po, paggabay para po sa salita ng Panginoon. Another announcement po natin ay every Thursday, meron po tayong sama-samang panalanginan. Mahalaga po to sa isang iglesia, mga kapatid. It is our backbone. Kasi ang iglesyang nananalangin ay iglesyang malakas, ay iglesyang matatag, iglesyang nagpapatuloy. Kasi ang dapat po ang iglesia talaga po ay nananalangin. Kaya ni-encourage ko po ulit ang bawat isa, make your time available. Pag Thursday po yan, 7:30, tayo po'y nagkakatipon dito para po manalangin. May panalangin po natin ang mga concern nyo po, mga prayer request nyo po. May panalangin po natin ang isa't isa. And next ay Greenfields. So every Saturday naman po ito, 4 p.m. Ang gawain po natin sa Malolos. Ito po ay this coming August ay mag-iisang taon na po ang gawain natin sa Greenfields. Puriin po ang Panginoon sa katapatan ng Panginoon, sa pagsusustain ng Panginoon, sa gawain po natin. So we are celebrating the first year anniversary po sa August 29, 2026. Ayan po ay last Saturday. Kung kayo po ay available and make your time available po sa araw po na yan. Isang taon na po tayong may gawain doon sa Panginoon at purihin po ang Panginoon dahil lumalago, nagpapatuloy yung gawain po natin. Diba? Imagine niyo po, last sa mga taong nagdaan, we are praying for pastor because we don't have pastor. Diba?
na talagang konti na tayo, pero binigyan pa tayo ng Panginoon ng panibagong gawain. Diba? Kaya po, sabi ko nga po, sa isa po sa mga panalangin natin, Lord, kung ano pa po yung ipapagawa nyo sa TLRCC Kalumpit, ihanda nyo po ang bawat isa. At isa po ito sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Siyempre, kung ito po ay pinapagawa sa atin ng Panginoon, so let's help one another. Tulungan po natin ang bawat isa sa gawain po natin sa Greenfields. As meron pong IDMC. Ito po ay gawain ng mga kabataan. Ngayon po yan, dahil last Sunday po ngayon. So, ginagawa po namin to every second and last Sunday of the month. Ito po ang discipleship program ng mga kabataan. So, ito po ay mahalaga din po to because we are intentional making disciple. No, kung po natin before, ang mission po talaga natin sa The Lord Reign Christian Church ay kasama po yung pagdi-disciple. So purihin po ang Panginoon dahil nakabalik po ulit tayo dyan. No, bumalik po tayo doon sa main root ng isang iglesia. Kasi yan naman po rin talaga ang tagubilin ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20 na go and therefore and make disciple. So ang pinaka-main thing po doon ay make disciple. So malaga po sa isang iglesia na nagdidisipulo. No? So gumagawa po ng disipulo. So mga kabataan, see you after lunch. Pagkatapos natin ng kainan ay magkakaroon tayo ng IDMC. At announcement po din po, wala po munang uuwi dahil meron po tayong konting pagsasalu-saluhan. Meron po tayong pot bless, no? Kaya po, ihanda rin po natin at pagpasalamat din po natin ang Panginoon. Alam niyo po, napakasaya po kasi bukod po sa Lord's Supper, meron po tayong inaabangan na last Sunday na tayo po sama-sama. Mahalaga po to dahil nagkakaroon tayo ng fellowship, nagkakakwentuhan, di ba? Hindi yung aalis po tayo agad. Kung kaya nga po natin every Sunday, pero medyo alam po natin financially problem, magiging practical po tayo. Pero salamat dahil meron po tayong last Sunday. Meron po tayong pot bless. So, lagi encourage po natin na dumalo. So, ibig sabihin, bagamat every Sunday po mahalaga, kung kayo po ay medyo busy, i-block nyo po yung first Sunday, tapos yung last Sunday para makasama po namin kayo. Pero, I encourage po na dapat every Sunday nandito po tayo. Dahil mahalaga po sa Panginoon, mahalaga po sa atin ang gawain ng Panginoon every Sunday. So yun, another announcement. Kung wala na po tayong announcement, ay tayo pong lahat ay tumayo at kung paano po natin to binuksan sa panalangin, ay ayaan nyo po natin na isara din po ito sa panalangin ng nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon. Sige po, bago ko po wakasan sa panalangin ito, ay samahan nyo po ipanalangin itong mga kapatid po natin na ito na may mga prayer requests. Ama naming banal, sa oras po na to bilang isang iglesia, kami po ay sama-samang mananalangin para po sa kapatid po namin ito na si Angela, na siya po ay magte-take ng board exam sa darating po na September. Lord, dalangin po namin na ngayon pa lamang po sa kanyang paghahanda, sa kanyang pagre-review, O Lord, ay samahan niyo po siya. Alam ko po, O Lord, alam po namin kung gaano kahirap itong magiging exam niya, pero nandun po yung kapatanagan, yung kapayapaan, dahil kasama ka po niya. Kaya dalangin po namin, O Lord, di lamang po sa pagre-review, kundi dun po sa kanyang actual exam, O Lord, ay maranasan niya po ang inyo pong presensya habang siya po ay mag-i-exam, O Lord. Dahil sa pag nandun po yung presensya mo, nandun yung kapayapaan na kakayanin niya yon, na hindi siya nag-iisa sa laban niya pong yun. Kaya sa sandali pong ito, O Lord, itinataas po namin itong si Angela, O Lord, na magte-take ng board exam, O Lord. Ang katagumpayan niya, Lord, ay kaluwalhatian po sa inyo pong pangalan. Ito pong katagumpayan niya sa board exam na ito, O Lord, ay katagumpayan niyo rin po, Lord. Ikaw ang maluluwalhati, ikaw ang mapaparangalan, ikaw ang matataas, O Lord,
sa tagumpay na matatamasa po ng bata pong ito. Kaya po sa oras po na ito, Lord, bagamat sa September pa po ito, ipinagkakatiwala po namin ito. We are claiming, O Lord, itong tagumpay po na ito kay Angela po na ito na magte-take po ng board exam. Lord, dalangin din po namin sa mga kapatid po namin na magdiriwang ng birthday si Chloe. O Lord, salamat dahil sa susunod na araw po ay magdiriwang siya ng kaarawan. Ganun din si Gemala ng Baltasar na magdiriwang din po ng kaarawan. Salamat po, O Lord, dahil alam po namin sa pagdiriwang po nila ng kaarawan po na ito ay nagpapakita po ito ng katapatan at ng kabutihan niyo po sa kanilang buhay. Salamat, O Lord, sa panibagong taon na ibibigay niyo po sila. Dalangin po namin sa pagsapit po ng kanilang kaarawan po nito, O Lord, ay masumpungan po nila ang tunay na kagalakan na magmumula po sa inyo. Dalangin din po namin, O Lord, na patuloy din po nilang maranasan ang inyo pong presensya, O Lord, sa kanilang buhay, O Lord. We are also praying na, Lord, anuman po ang bagay na inihahanda niyo po para po sa mga kapatid po namin ito, ay nawa siya pong mangyari sa kanilang mga buhay. Muli, O Lord, pinagpupuri at pinagpapasalamat po namin itong kaarawan po nilang ito. Kunin rin po namin itong pagkakataon, O Lord, upang ipanalangin ang mga kapatiran namin na patuloy na nagpapagaling. We praying for recovery kay Lola Cora, O Lord, patuloy na dalangin po namin ang kalakasan physically, O Lord, recovery para po sa kanya, O Lord. Ang puso po namin ay nagagalak, O Lord, dahil sa araw po na ito ay muli po namin siyang nakasama, nakadaupang palad, nakasama dito sa panambahan po namin. Kaya dalangin po namin, O Lord, na patuloy na kalakasan at patuloy na malusog na pangatawan, O Lord, ang bigay niyo po kay Lola Cora, O Lord. Ganon din po, Lord, patuloy na dalangin ng kagalingan para po kay Marcus. Sa bata po ito, Lord, salamat din dahil kung paano niyo po siya sinamahan sa kanyang naging operasyon, O Lord. Alam po namin na patuloy niyo rin po siyang sasamahan sa kanyang pagpapagaling, O Lord. Lord, we pray for continuous healing and recovery para po kay Marcus. At ganoon din po sa tita ni Monique, O Lord, na ngayon ay still ay nagpapagaling po dahil siya ay na-stroke. Lord, we pray for healing, restoration, O Lord, na hindi niyo pong igawad sa tita ni Monique ito, O Lord, kay ating Melody, O Lord, ay masumpungan niyo po ang kagalingan, Lord. Iparanas niyo po ang inyo pong pagiging Jehovah Rapha, ang aming Diyos na nagpapagaling. Alam po namin, O Lord, na walang anumang kalaking sakit, O Lord, na hindi mo kayang pagalingin. At naniniwala kami, O Lord, na hanggang sa panahon po ngayon, ay ikaw po ay nagpapagaling. Dalangin ko rin, Ama, sa bawat isa po na nandito, O Lord. Marahil isa po sa amin ngayon dito ay mayroong pananakit ng katawan, pananakit ng kasukasuan, may ubo, sipon, pananakit ng ulo, allergy na nararanasan, O Lord. Dalangin ko po sa bawat isa na nandito ngayon ay masumpungan din po nila ang kagalingan na magmumula po sa inyo, O Lord. Dalangin din po namin, O Lord, ang pagkakataon po na ito na ipanalangin ang mga business ng aming mga kapatid, ang atong Daily Grind, ang Cafe 925, ang Bella Mama, ang Big's Coffee dito sa Frances, sa Makati, ang munting negosyo nila Pastor Rudy na pidsahan, O Lord, ang tangke na business ni Ate Baby Youth, O Lord. We pray sa mga business po namin, business ng kapatiran po namin ito, ang construction company ni Lola Ada, ni Kuya Marlon, ganoon din kay Kuya Larry sa kanyang mga business, sa kanyang company, O Lord, ay patuloy po namin ipinapanalangin, O Lord, na ikaw ang patuloy na magpala, O Lord, sa mga business po ng mga kapatiran po namin ito. Dalangin po namin ang patuloy na karunungan, katalinuhan upang mapatakbo po nila ng maayos at tama ang mga negosyo po nila ito. Pagpalain niyo po sila, O Lord, upang patuloy po silang magiging pagpapala sa mga empleyado po nila, sa mga customer po nila, O Lord. Kaya Lord, alam po namin na ikaw po ang nagbigay ng negosyo sa kanilang ito. Ikaw din po ang magsusustain po ito.
At nawa, O Lord, itong mga negosyo pong ito ay magamit din po, O Lord, sa kaluwalhatian mo, sa ika-advance ng inyo pong kaharian, O Lord. At kunin rin po namin itong pagkakataon, O Lord, upang ipanalangin ang pagsasalo-saluhan po namin pagkain mamaya, O Lord. Salamat po sa araw po na ito dahil may ganito po kaming gawain, may ganito po kaming fellowship dito sa iglesia po namin ito. Nawa ang pagkain na pagsasalo-saluhan po namin, O Lord, ay magbigay ito ng kalakasan sa lupang katawan po namin, kaganahan sa pagkain po namin. At higit, O Lord, we pray na yung fellowship na mangyayari po during sa aming pagkakainan, O Lord. Lord, salamat po. Dalangin ko po, Ama, na pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito ngayong umagang ito, O Lord. Dalangin ko rin po na katagpuin niyo po sila sa bawat pangangailangan po nila. Dahil patuloy po naming pangahawakan ng salita mo, O Lord, na ikaw ay tapat na magsusupply sa bawat pangangailangan po namin. Kaya Lord, dalangin ko po na anuman ang pangangailangan ng bawat isa po na nandito ngayon, financial man, O Lord, yung mga bagay na pangangailangan po niya, Lord, dalangin ko po na patuloy niyo po silang katagpuin. Patuloy niyo po silang pagpalain, O Lord, upang sa mga pangangailangan po nila noon ay meron po silang magamit. At yung mga pangangailangan po nila na sobra pa, O Lord, ay magamit din po nila upang maging pagpapala po sila sa iba pong mapagpapala po nila, O Lord. And dalangin ko po, O Lord, na sa bawat isa na nandito, O Lord, ay patuloy na maranasan ang inyo pong presensya, O Lord. Dalangin ko, Ama, na ang bawat isa po na nandito ay kasama palagi at narandyan palagi ang inyo pong presensya. Dahil sa presensya mo po, nandun po yung provision mo, nandun yung pag-iingat mo, nandun yung paggabay mo, O Lord, nandun yung kapayapaan, nandun yung kapahingahan, O Lord. Kaya dalangin ko po, O Lord, na patuloy na maranasan ng bawat isa ang inyong pong presensya. Ganon din po sa kanilang pamilya, O Lord, ay patuloy na maranasan po ang inyong pong presensya, O Lord. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, O Lord, mamaya, dalangin po namin na kami po ingatan niyo po sa aming pag-uwi. Dalangin din po namin na maging pagpapala po kami, O Lord, sa mga taong makakasalamuha po namin. Kaibigan, kapamilya, kapatid, O Lord. O even kung may mga kagalit kami, O Lord, kunin namin itong pagkakataon para mag-reconcile po sa kanila, magkapatawaran at magpatawad, O Lord. Lord, muli, kung paano po namin binuksan ang gawain po namin ito ng may papuri, pasasalamat at pagsamba, ay ganun din po namin muli ito tatapusin ng mayroong papuri, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya patuloy po tanggapin po natin itong pagpapala ng Panginoon dahil ako po ay naniniwala na nainkwentro po natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po, sabi po sa salita ng Panginoon na kapag daw pronounce itong pagpapala ang pangalan ng Panginoon, and the Lord said, if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, and I believe each and every one of us ito ay kabilang po sa people ng Panginoon, and nandun po yung pangako niya na pagpapalain niya po, mga kapatid. Kaya tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon ito. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang threefold amen. Jesus loves you. Nagulat ako, kala ko may mumu.